It complicates things more. Yun, subjective, di ba? Kasi tama. To each his own. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Tamaan na yung mga tamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yan. Yes, sir. We're back. Back na naman mga katito nyo, mga katotpi. Kamusta kayo lahat? Kamusta? Sorry pala. sa medyo late na natin. Oo. Bago nga pala namin umpisahan, ako nga pala ulit si Boss Lots, ang iyong titong medyo galit. At ito, syempre, si Papa Dencio. Ang tito niyong mas galit pa sa galit. Mas galit pa ako sa nanay mo pag nabasag mo yung plato niyo sa bahay. O kaya pag naiwan mo sa eskwelahan or sa field trip yung Tupperware mong baonan. Mas galit pa rin ako sa nanay mo. Oo, yung tipong napanisan, no? Yung baonan. At kami nga pala ang The Opinionated Titos Podcast. Yan. Yes, sir. Kamusta tayo dyan, Papa Dens? Totpi. Oh, yes, Totpi. Eto. All good in the hood. Medyo, iba ang ating setting ngayon. Medyo, nagano muna tayo. Medyo, disconnect muna tayo sa, sa Kalakhang, Maynila. Ayan. Provincial life. Yes, sir. Ay, Papa Dens, bago ko, okay naman din, bago ko man lang makalimutan, kung nakita ng mga katotpi natin yung pinost natin, is yung sneak peek ng ating merch, baka magkaroon ng interest, comment lang kayo and we would like to get your pulse or yung pulso kung inyong maiibigan ng aming merch at ang aming naka-print sa likod. Medyo hinarang-harang ko ng konti, Papa Dens, para medyo sneaky lang Sneaky panisi. Sneaky panisi. At gusto ko rin nga palang i-shout out din si Dubids Dreadlocks ng Dreadman Barbershop na gumawa ng aking hair, as you can see, sir. Shoutouts Mr. Dubids ba? Dubids Dreadlocks. Yan. Dubids Dreadlocks, yan. Shoutouts sa'yo, sir. Mukhang magandang kaya pala nakatali ka ngayon, pre. Medyo, fresh na fresh ang mga linya ng anit mo, pre. Yes, sir. Pati ang sinapap niya rin ang aking bird. Meron din nga pala siyang official barber. Si George. Yan. Part din siya ng ng Dreadman Barbershop. Siya rin yung nagugupit. Yung mga fades, pre. Yun. Magaling din siya doon, pre. Saka syempre magugupit. Yes, sir. Tumitira ng bigote walbas, no? Makadalaw nga dyan minsan. Medyo mahaba na naman ang ating bigote at balbas eh. Kaya ngayon, ulam-ulam pa. Putang ina. Baka gusto mo rin magpa-dreadlocks. Nako! Ayan ang TBA to be announced. Sana para he can make your dread dreams come true. Kasi alam mo naman, hindi naman natin tinatago na na tayo. Alam mo yun, papunta na tayo sa Panorth.
Panort. Ayan. Oo. Panotaryo, ganyan. Alam ko na, kasi yun nga, nakikita ko yung iba, yung alam mo na, miyembro na nga ng Panort. Nagagawa niya, nare-relieve niya, or nare-revive niya yung medyo kapal ng buhok. Oo. Kaya kapag ready ka na, dadali na kita doon para ma-dreadlocks na yan at ma-enhance ang iyong hair. Tama. Okay. So, magsimula na tayo, Papa Dens. Ay, balita ko, isa sa mga viewers pala natin yung yung gagawa ng t-shirt, yung gumawa ng t-shirt mo, pre. Oo. Shoutout natin si Uncle. Oo. Isang big shoutout sa'yo, Uncle, kung mapapanood mo to. Oo. Shoutout sa'yo. Thank you agad. Sa mga sa mga loyal na taga-subaybay, makikilala nila 'yon. Si Tito Pot, si aka Uncle, nung ating episode. Anong episode ba 'yon? Medyo marami-rami na tayong episode, pang episode 12 na natin 'to eh. Kaya hanapin niyo na lang. Nag-guest si Uncle. Yan. Si Uncle. Ay, oo nga, magsisingit pa ako, Papa Dens. May nag-like kasi sa atin. Si The Machine Maverick Mijares. Siya, pre? Content creator siya, pero naging wrestler din siya, yung mga local wrestling promotion dito sa atin. Kaya kung interesado kayo sa stream niya. At teka. Sige, go. Habang may hinahanap ako. Sige, may gusto ko rin i-shout out yung isa sa hindi ko sure kung pero medyo recent lang siya tas nag-message sa akin. Office mate ko dati to. Si JD San Juan. Isang malaking shoutout sa'yo, JD. Kasi nung nakaraan, alam mo, Boss Lots, para madaling araw, minessage ako. Tapos, pagkita ko, naka-team meeting siya, pre. Meeting niya yung mga boss niya. And habang nagmi-meeting sila, pre, nanonood siya ng podcast natin. So, kasi boring daw yung meeting. Gusto niya magkaroon ng konting spice. Nanonood siya ng podcast natin. So, ayan. Thanks for tuning in. JD. Thank you so much. Thank you. Salamat. Kailangan talaga ng big shoutouts yan, Boss Lots, kasi yan siya? BBW siya, pre. Big boned. Yan, oo nga pala. Katotpi na big bone, katulad natin. Hindi, syempre, welcome lahat dito. Hindi tayo. Oo naman. Wala tayong dinidiscriminate dito. Baka akala kasi nila, Papa Dens, nagdi-discriminate tayo dito. Hindi po. Wala. Putang mataba, bata, payat, pandak, matangkad, puta, lahat kasali kayo dito. Kahit anong gender nyo pa. Kung ano-anong gender nyo. Hindi ka nababat-hurt. Basta hindi ka nababat-hurt, welcome ka dito. Tama. Thank you. Again, thank you guys so much sa inyong lahat. Hindi man namin kayo isa-isa. Sobrang salamat ng madami sa inyo. So, ayun na Papa Dens. Nga pala, bago nga pala natin umpisa ng ating kwentuhan, may bago nga pala tayong format na sinusubukan ngayon, which is, alam mo naman, ang mga tao ngayon has a short attention span. So, medyo i-compress namin tong aming, para easily digested ang ating mga katotpi, no? Okay. Okay. Siguro, yun nga, yung format natin, per episode natin, starting from now on, alam mo yan, hindi naman natin kumbaga kasi maraming nag-aano sa atin Marami kasing nagbibigay ng ideas na mga gustong pag-usapan. So, minsan, tinatry nating i-cover lahat. Pero, starting this episode 12, medyo again, hindi man maano yung ideas nyo, sigurado ako, mapapag-usapan natin yan. Kaso medyo lang tayo ngayon. Medyo iiksian lang natin. Tsaka isa-isang topic lang tayo ngayon. Bahala na kung anong mangyari. Anything goes naman dito sa Totpi. So makaka-expect kayo ng mabusog-busog pa rin kayo
Pero at the same time, hindi yung sobrang dragging naman para sa inyo. Kaya naisip namin to ni Papa Dens, di ba? O sige, Papa Dens, umpisahan na natin. Ito ang ating nakakatawa to, mga experience sa sleeping quarters ng BPO at iba pang mga BPO stories. Kung ano-ano. Sige, Papa Dens, umpisahan mo. Yung mga viewers natin, pre, siguro, I can't say na halos lahat, pero siguro most of them. So yung mga current listeners and viewers natin, usually mga galing sa BPO industries. Or nagkaroon ng konting experience, hindi man BPO ngayon, nagkaroon ng experience. Okay. So, tsaka alam mo yun, halos lahat naman may idea na din sa BPO, sobrang... Yes. So simulan natin, sabi mo sa sleeping quarters, pre. Kasi ako, alam mo, nung kapanahon ako, nung bata-bata, kasi, di ba, usually, pag sinabing BPO, graveyard ang pasok mo. So, syempre, minsan ginagawa ko nun, papasok ako, hindi ka pa sanay. Syempre, usually, minsan lunchtime ko, hindi na ako kumakain eh. Alam mo yun, mas pinipili kong matulog kaysa kumain. So, nung mga panahon na yun, avid fan ako ng sleeping quarters. Okay. Minsan kasi, alam mo yun, may mga unnecessary noises sa loob ng sleeping quarters. Ayan. Ano ba yan, pre? Matamis na, ano ba yan? Parang masayang tunog ba yan? Hindi ko alam, pre. Minsan parang may gumuya ng bubble gum. Mga ganyan. Minsan naman parang may pumapalakpak sa loob. Parang kumakaplok, kaplok. Wala lang, nakakaano lang na parang siguro na yun, parang it's their way of releasing stress. Hindi kasi pre, dati rin kung yung iba naabutan na yung mga dating BPO walang female male iisa lang yung sleeping quarters. Doon madalas sleeping quarters. Doon madalas mangyari ang milagro. Wala minsan yung sleeping quarters pa, kunwari isang buong building or maraming floors yung inuokupahan ng BPO. Minsan kasi yung mga sleeping quarters medyo nasa mga sulok-sulok yan or nasa taas ng building, ganyan. May mga nabubuong hindi lang pagmamahalan ng nabubuo, Brad. Ay, mas maraming tiyanak ang nabuo kaysa sa pagmamahala. Pero alam mo, pre, sabi mo nga, 'di ba, kung old school ka na sa pag-BPO, 'di ba nga, sabi mo nga co-ed yung mga Ngayon kasi nung mga past recent years, nahiwalay na. Tama. Lalaki, babae. Pero nakakapagtaka kasi, lalaki sa lalaki na yung sleeping quarters. May mga ganung tunog pa rin. Walang nabago. May mga halinghing, may nagpapalakpakan at meron pa rin ngumunguya na hindi mo alam. Kaso nga lang, ang main difference lang is parehong malaki yung boses nung umahalinghing. Parang Bro, ano ba yung bro? Gets na lang mga katotpi yan. Pre. Kaya alam mo, feeling ko, kasi ba sabi nila, every BPO, laging may multong junjun. Ayan, Diba? Yan ang, feeling ko, pre, kaya may mga multong junjun kaya nabuo ang urban legend. Kasi nga, maraming mga tiyanak sa BPO. Yung mga meron pa dyan, pre, isang urban legend pa, yung putang magsisiyar ka, mag-isa ka. Yung katabing cubicle mo, magpa-flash bigla. Hindi naman automatic yung flash, pre.
Biglang nag-automatic, bigla yung flash na. Hindi, meron namang minsang automatic, pero kailangan malapit na malapit yung tao. Pero bigla siya magpa-flash na wala naman tao, di ba? Yes, sir. Diba? So kung baka na-experience nyo yun, diba? Parang... Si Junjun yun, si Junjun. Ano mo? Ikaw, sa sleeping quarters, pre, ano bang na-experience mo? Magsimula muna tayo sa sleeping quarters, Yung sa sleeping quarters, mga experience, bukod dun sa nabanggit mo, at hindi unique yan at laging may ganyan mga eksena sa sleeping quarters. Yung mga tunog pa at mga amoy na hindi desirable, pre. Yung mga tipong amoy paa, amoy... common yan. Oo, amoy tokpo, amoy laway. Tsaka mga sound... Sige. Sige, go. Hindi, ayun nga, share ko lang. Kasi sabi mo, amoy laway, di ba? Kaya ako, nagdadala ako sariling unan ko, tsaka kumot nun eh. Ayan, dapat. Pandepensa yun, brother. Pagkatapos, pag uwi mo, pre, kung gusto mong iuwi, tanggalin mo yung kumot, tsaka yung punda. Puta, labahan mo agad, pre. Labahan mo agad. Baka may germs. Hindi natin alam kung anong mga bodily fluids ang nandun eh. Oo, hindi lang germs, pre. Pati tiyanak. Yun nga, pre. Baka may tiyanak-tiyanak ba yun? Mahirap na. Tsaka yung mga, pre, yung tipong hindi ka makapag-concentrate na matulog kasi, putya, yung hilik, abot hanggang kabilang sleeping quarters. Ganong kalakas. Puta, naglalagari ng kahoy sa lakas. Ayun, speaking of yung ganyan, pre, nag-ihilik, pre. Meron yan, nandun ako sa yung first ever BPO ko. Baka may nakikinig sa atin dyan na nakikilala to. Naging ka-office mate ko dati. Pre, tawag namin sa kanya, pre, si Snorlax, pre. Snorlax? Parang parang Pokemon, Oo, pre. Kasi literal, nasinlaki siya ni Snorlax. Tapos, pre, ito papartidahan kita, pre. Pag nakasabay mo sa elevator yun, grabe, para na siyang naghihilik ng gising. Baka may sobrang, ewan ko kasi nga, dahil nga sobrang big boy niya. Nahihirapan siguro siyang huminga. Pre, literal lang hinga niya, para sa naghihilik, yun to siya huminga. Ganon, pre. Tangina. Parang si Jokoy, Oo, pre. Tapos, nga. Pag nakita mo na siyang pumasok ng sleeping quarters, huwag ka na magtangkang matulog. Kasi pre, sabi ko sa'yo, pag siya yung natulog doon, kunwari may mga nauna sa kanya. Tapos natulog na siya. Maghintay ka lang mga 15 minutes, siya na lang mag-isa nandun sa loob. Ganon siya kalakas maghilig, pre. Kahit gaano kahimbing. Oo. Kahit gaano kahimbing ang tulog, magigising lahat yung tao. Magigising ka, pre. Kasi tapos nakakatakot din siya matulog, pre. Para siyang ini-exorcist. Kasi di ba, lakas siya maghilik. Nanginginig pa yung katawan niya habang naghihilik, pre. Gumagano siya. Gumagano siya, pre. Wala. Sana Snorlax, baka umabot sa'yo to. Feeling ko alam mo naman na ikaw yun. Kung buhay ka pa, pa-check mo yan, brother. Kasi tama. Obviously, hindi healthy yung ano mo. Kasi baka hindi na siya nakakahinga na nabablock na nung niya yung paghinga niya, kaya siya nagsusnore. At the same time, kaya siya nanginginig, baka hindi na pumapasok yung oxygen doon sa katawan niya. Nahihirapan siya huminga. Tuwing matutulog, nagkaka-mild seizure ang bot. Alam mo yun, medyo nakakatawa, pero take it parang as a friendly advice kung nakikinig ka man. Yun ang intention ni Papa Dens. Kung umabot man kami sa'yo, diba, Snorlax. Again, I'm sorry kasi me personally, I really find it funny. Pero at the same time, concerned ako sa'yo na tangina. Ayun nga, sabi ko nga, kung buhay ka pa at umabot kami sa'yo, pa-check ka na kung hindi ka pa nagpapacheck kasi mahirap na. Tama. Tapos, eto pa, pre. Naalala ako, pre, kasi
Doon din to sa unang company ko sa Makati. Meron naman doon isang ano siya, parang hindi ko alam kung expat bang hindi siya expat technically. Pero ano siya, foreigner. Sobrang taba din nun, Brad. As in, tangina. Literal, pre, umuubo siya ng pagpapasok yon. Meron siyang baon na 2 1.5 na Coke, pre. Nako po. Tangina. Sugar. Ubos yun, pre, within 2 1.5, tas ang dami ng chichirya ang baon. Sobrang unhealthy. So, oo. Ito yung nakakatawang experience ko sa kanya. Kasi nga, 'di ba, parang amboy na mataba. So alam mo naman pag sinabing kumbaga, pag sinabing amboy, malaki agad ang kargada niyan, 'di ba? Pag alam mo yun, kumbaga, parang hindi naman lahat, pero typically kasi pag sinabi mong amboy, lalo sa panahon ngayon, pag sinabi mong amboy, medyo gifted. Packing, Oo. Dahil nga, nakasabay ko siya ngayon mag-CR, pre. And, umiihi din siya sa hindi sa cubicle pala, sa ang tawag doon, urinal. Oo. Yung urinal namin that time, dun sa office, parang 3 lang yata yun. Nasa gitna siya. So, makakatabi ko talaga siya. Naiihi. Alam mo yun, pre, pagpasok ko CR, nandun na siya, kinakalikot na niya yung pantalon niya. May hinahanap. Tipong may hinahanap. Natapos na ako lahat. Natapos na ako umihi. Naghuhugas na ako ng kamay ko. Mukhang hinahanap pa rin niya. Puta. Missing in action, ha? Oo, pre. Gusto ko nga kaputan ng Chani, pre. Baka hindi niya makita. Naawa ka ba, pre? Pre, sabi ko, doon ako nagkaroon ng Well, thank you kasi na-boost niya yung self-esteem ko na parang tangina nyo. May pag-asa pa pala tayong mga normal. Hindi lahat ng Amerikano, pre. Malaki ang kargada. Minsan hinahanap din nila. Alam mo yung joke na pre, yung sa malalaki yan dyan. Yung kailan pa ba kayo nagka-face to face ni Junjun? Kailan ba kayo nagkitang huli? Kailan pa yung last na nagkita kayo? Head to head. Tropa sa tropa, no? Pre. Alam mo yun, pre, nakakatawa. Kasi tangina, literal, man, promise. Natapos na ako kalikot pa rin siya ng kalikot doon sa sabi ko, utang, nakawawa naman tong taong to. Oo nga. Sana nahanap niya ang kanyang hinahanap, Baka ngayong panahon na to, naghahanap pa rin siya. Naghahanap pa rin siya ng Ayun na. Tsaka, alam mo ba, isa pang dyan, pre. Sa mga sleeping quarters, pre. Meron pa dyan, pre, na tipong nagdadala ng sarili, may kortina na lalagyan ng kortina. Oo. Yung yung ginagawa ng bahay, pre. Alam mo yun, parang hindi naman ako kumbaga siguro baka malayo yung bahay niya or what, ganyan. Pero sana naman pagtapos mo matulog, paggising mo, ligpitin mo. Ayun. Hindi yung nandun na lahat ng gamit mo na parang putas sa'yo na yun. Huwag naman ganun. Kasi hindi lang naman ikaw ang empleyado eh. Yung yung sinasabi mo, nagigets ko, yung parang pre, yung inaapa ka na, kumbaga parang may special place na siya agad. Naka-reserve. Yun. Ganon. Parang ganon. Yung tipong, yung bag niya nandun na, tapos meron kang kung ano mga gamit mo, nandun na lahat, hindi mo na tinatanggal. Na parang again, I have nothing against. Kasi nga, may mga taong sadyang malayo ang bahay, tapos wala sigurong, hindi practical sigurong mangupahan siya. Kasi nga, may sarili naman silang bahay. It just turns out malayo. Diba? Wala namang problema doon. Pero, again, yun nga, pagkatas mo matulog, paggising mo, kunwari, maliligo ka, di ba? Gawin mo na lahat. Maligo ka na, mag-toothbrush ka, pagising mo.
After that, ligpitin mo para magamit din ng ibang empleyado. Oo. O kaya pre, pwede naman yun pre siguro ilabas niya ng sleeping quarters yung mga gamit niya ilagyan niya sa malaking bag o magdala siya ng malaking bag, diba? Iligpit niya ng maayos para to give way to the next user nga, sabi mo nga, di ba? Pwede niya naman ilabas yun o kaya sa ilalim pre, siguro naman yung double deck, pwede naman Kaso yun nga pre, ang nangyayari, yung nabanggit ko kanina nagiging reservation na, nagiging personal sleeping quarters niya na. Oo, which ganun. Is hindi naman tama yun. Hindi dahilan yung porque maraming provided na beds. Hindi dahilan na puta gagawin mo parang sayo na yun, parang personal mo ng space yun. Hindi ganun, di ba? Tama ka naman doon. So, doon lang minsan nakakaano lang din, tapos puta minsan pag nasisita pa ng mga facilities or ng mga guards, puta sila pa galit. Ayun, yun naman ang mali. Diba? Huwag sila magagalit kasi nga, kumbaga, syempre kailangan din maglinis nung siguro kung facilities ang magsita sa kanya o kaya naman pre yung guard kasi nga syempre gusto rin matulog nun. Hindi lang siya ang, sabi nga nila, hindi lang ikaw ang Kristiyano na pwedeng matulog dyan. Baka pwedeng pagbigyan mo naman yung iba, di ba? Oo, totoo. Kasi ako, personally, kahit ngayon, pre, sa opisina, meron akong ibang kilala doon na sila talaga natutulog. Kasi nga, malayo yung bahay nila. Hindi practical na mangupahan, hindi rin practical na mag-uwian. Kasi nga, uubusin mo yung oras mo sa pagko-commute, sa traffic. Di ba? So, pero sila, pre, nililigpit nila. Kumbaga, pag matutulog sila, labas na ng mga sleeping paraphernalia. O pagkatapos nun, liligpitin nila, dadalhin nila sa locker or kung saan hindi sagabal yung gamit nila, di ba? Pwede naman kasing ganun, pre. Yung iba kasi, puta ka na, hindi na yun, parang bukod sa pagiging swapang, putang na, tamat. Ayun. Okay lang naman. Kumbaga, pinagbibigyan na nga minsan yung kaswapangan. Pero yung kataparan, papairalin din. Sobrang bigat na, no? Kasi, kagaya nun, kunwari, hindi lang ikaw yung gano'n ng sistema, pero yung iba, nililigpit nila. Kasi ang mangyayari niyan, pag nasita ka at pinagbawal yung ganyan, dadamay kayo lahat. Oo, tama naman, tama diba? Naman. Tsaka madagdag pa natin yung pre, yung elevator na tumitirik. Ano ba mga experience mo dyan sa mga elevator na tumitirik? Somewhere in Makati, pre, meron dreaded na building dyan. Ayoko nang sabihin, pero yung pangalan ng building, A Touch of Red. Ayan. Bala na kayo mag-isip. Nag-work din ako doon, pre. Ilang beses ko naranasan doon. Biglang mamamatay, tapos babagsak, pre. Putang ina. Mapapadasal ka talaga Tatasan to, tatawagin mo, no? Oo. Parang yung tipong kung meron pang experience yan, madaling-madali na ako, malilate na kasi ako. Putang na pagsakay kong elevator. Yun na nga, bukod sa huminto, bumagsak. Sabi ko, putang na mo. Katapusan ko na yata. At actually, pre, hindi lang sa Makati yan. Meron ding matindi dyan. Sa Ortigas naman, pre. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, pero malapit yan sa sa The Podium Mall. Okay. Yan, matindi rin yan, pre. Bigla rin bumabagsak. Hindi na, bukod sa bumagsak, papainitin ka muna. Titigil muna. Mamamatay ang ilaw. Tas yun, rides ka na, magra-rides ka na, pre. Putang ina. Diba? Tsaka pre, kahit sa current, natin. May mga instance, mo na ba? Pero yun naman, yun sa ngayon, kahit bumabagsak siya, medyo you'll feel safe naman kasi, hanggang at a certain floor lang, doon na siya mag-stop. Pero kahit na pa rin, nakakatakot pa rin, tayo biglang namamatay. Oo naman, tsaka, pre, hindi mo Although sabi nga nila, pre, kung magpa-plummet man yun, may may automatic brake na kumakalang daw yun. Saka sa baba may spring daw yun. So, EFAS naman daw kung EFAS kung sa Pero, pre, ikaw ba? Kahit sanay ka na dun sa rides na roller coaster or whatever,
hindi ka pa rin makakabahan. Kakabahan ka pa rin talaga, pre, di ba? Oo, pre. Tangin na. Ayun, siguro. Mukhang mine-maintain naman nila. Sana maintain nyo naman maayos. Oo, tama naman yun. Tama naman yun. Kaya pa yan, pre? Mga katotpi, yung mga experience nyo, i-share nyo rin sa amin nang malaman namin kung ano naman ang mga unique experiences nyo. Diba? Re-replyan natin isa-isa yan, hindi man agad-agad. Siyempre, mga tito nyo, kanya-kanyang buhay din. Medyo nabibisi din tayo. Pero as much as possible, as much as we can. So, kaya yun. Mag-share kayo. Lalo na yung mga experiences sa sleeping quarters. Gustong-gusto namin malaman yan. Gustong-gusto namin. We would love to hear from you. Yan sa mga matitinding encounters nyo with the sleeping quarters. Tsaka yung huwag kayo mag-alala. Hindi man kami magkasabay-sabay ni Papa Dens. At least halinhinang kaming makakapag-reply sa inyo. So, mag-ano lang kayo. Magbigay lang kayo ng experience. Saka ano yun, Papa Dens? Tsaka yung mga, alam mo yun, yung mga typical na laging may multo sa gantong floor. Yan. Hindi na nawawala yan, pre. Yun nga, kasi ako, pre, halos lahat ng napuntahan kong BPO company, laging merong junjun, laging merong babaeng naglalakad sa floor, na kahit wala naman tao. Mga umiiyak-iyak. Yung mga umiiyak. Yung umiiyak pala is teammate mo lang na babae na nabuntis. Dahil sa sleeping quarters. Kaka-sleeping quarters niyan. Again, siguro nga pre, may thrill dun sa ganung mga bagay. Pero siguro once or twice pwede pang palampasin, pero yung gagawin mo ng wag ganon. Laging mayroong tamang lugar. Ginagawang mot-mot, wag yung gagawing motel ang sleeping quarters. Kung ma-experience mo once or twice, okay na yan. Okay na yung thrill na yun. Na-satisfy na yung thrill, di ba? Na-satisfy na. Tama na, kumbaga. Ayun, mga katotpi. Hopefully, nagustuhan nyo ang aming bagong format ngayon. Gusto namin mauhaw pa kayo sa mga marami naming magiging episodes. At para, again, yung kanina, sinabi ko, nabanggit ko na para easily digested, di ba? Sige, Papa Dens, may idadagdag ka pa ba? Kumbaga, kumbaga, focus lang tayo sa isang topic, ganyan. Pero, yun nga, again, if ever na may topic na magsasangay-sangay, hindi naman natin may iwasan, go lang. Pero yun nga, from now on, as much as mag-stick lang tayo sa isang So ito yung bagong format natin. Yes, kasi, sir. Alam mo, pansin ko, Boss Lots, especially pag nagla-live tayo, kumbaga, isang topic lang or dalawa, pero yun nga, kumbaga, maganda yung maganda yung exchange, yung mga comments ng mga subscribers and watchers natin. Nagsasangay-sangay na. So, siguro yung mga mahabang ganun is pag nag-live tayo, yan. Syempre nakakabitin naman kung magla-live tayo ng 30 minutes lang, di ba? So, siguro yun. Doon tayo magkakaroon ng extended version natin. Para naman may aabangan sila, Papa Dens, di ba? Kumbaga parang may shorter version, parang there is something for everyone. Yung mga gusto ng mahaba, may gustong maikli. At least, meron kaming may introduce sa inyo. Ito nga yung bago naming format, kumbaga. Di ba? Okay. Yes, sir. So yun. Other shout-outs o before we go, Papa Dens, baka meron ka dyan? Ako, shout-outs dun sa lahat ng subscribers, likers, and nagko-comment sa atin. Yes, Pero sir. Again, yung mga hindi pa naka-subscribe, naka-like, again, nasa YouTube kami, The Opinionated Titos Podcast. And nasa Spotify, and of course nasa Facebook tayo. And soon mapupunta na tayo sa TikTok. Kasi maraming nagsasuggest sa atin na actually pre, ang dami nga.
Miski si Dubids yung ng Dreadman Barbershop sabi niya rin natin, i-explore din natin yung mga ganong options pre. Sige, gagawin namin yun. Yan, dadagdagan pa namin. Dadagdagan natin. So, ako for me, basically that's it. Again, thank you so much sa lahat. Again, hindi na namin kayo isa-isahin. Pero isang malaking shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo mga katotpi. Maraming shoutout, salamat din. Again, this is your boy, Boss Dots, ang tito nyong medyo galit. And Papa Dens, ang tito nyo na mas galit pa sa nanay mo. And we are the Opinionated Titos. Hanggang sa susunod po na aming episode. Abangan niyo po kami. Maraming salamat. Yes, sir. Thank you so much, guys. Thank you. We love you all. We love you. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.